Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, tuloy lang natin itong naging interview ni Banat Bay dito kay Sas Ruganda Sasot na isang international law expert. So, ibig sabihin, pinag-aaralan niya yung mga batas ng ibang-ibang bansa o yung geopolitics. Yun yung expertise niya. So, dito, pag-usapan lang natin na tungkol dito sa sinasabing meron daw nangyayaring usapan naman between Pilipinas at yung China. Pero base dito sa interview ni Banat Bay kay Sas Ruganda Sasot, walang totoong nangyayaring pag-uusap. Kasi wala naman daw nangyayaring kasulatan or verbal lang nangyayaring kasunduan lang. So, ano ba tong verbal lang na sinasabi natin dito para mas maliwanag? Panoorin natin itong video ni Banat Bay. Isas palagi. Ang problema, real time tong video na to, real time. Ang problema kasi sa ilang mga nag-a-analyze, hindi base doon sa una-una, 'di ba, yung sinasabi nila, matagal na nag-uusap ang China at kasi meron siyang meron siyang isang interview dito sa One News ba ito, sa TV5, na sinabi nilang matagal naman na nag-uusap ang Pilipinas at ang China. At parang sinasabi nila na hindi nagiging effective yung usapan. So kaya nga kailangan natin ng tulong, ganito. Ang sinasabi naman ni Sas is something na hindi naman talaga merong negosasyon. More on, kasi kung merong negosasyon, dapat dokumentado ang lahat. Ang problema, walang negosasyon, more on dakdakan lang ng kabila at kaliwang, lalong-lalo na mga media. Wag po tayo masyado nagpapaniwala sa media dahil ang media minsan kung ano yung mainit, ano yung masarap, idikdik. Ika nga. Alam mo naman sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan masarap ang dikdikan. Pag hindi masarap ang dikdikan, ano 'yon? Kunwari, kung ano yung mainit na issue, 'yun ang ikikerry ng media. O, 'di ba? O, pinutol ng Pilipinas ang tali. Mga ganyan. So dito parang sinasabi na nila Banat Bay at ni Sas, parang ano lang, nagdadakdakan lang yung dalawang partido. So parang alam niyo yun, parang kwentuhang lang, yung batuhan lang ng akusasyon nangyayari. Wala talagang namamagitan, wala talagang negosasyon. Kasi kung may negosasyon, dapat meron kayong dokumentong pinanghahawakan para once na magsalubong kayo sa gitna, meron kayong patunay na, teka, ito yung napag-usapan natin. Diba? Kaya ngayon nangyari, diba, sinabi nga ng China na meron daw sila nakausap na taga-Pilipinas na sabi, tatanggalin daw yung barko natin na Sierra Madre doon. Pero wala namang nailabas na papeles o wala silang maituro kung sino yung nagsabing itatanggalin yung barkong Sierra Madre doon. So, ganun nga nangyayari. Verbal lang ang nag-uusap. Ang usapan lang nila, batuhan lang ng kung ano yung gustong mangyari. Wala talagang proper documentation, walang proper negotiation, kaya nagkakagulo. So ngayon dito, yung sinasabi ni Banat Bay naman, yung sa media, pinaiinit lang nila issue para siyempre panoorin. So kung ano yung hot topic, yun, dun lang sila nakastick. Hindi talaga nila inaalam ano yung pinaka-root nung issue na yun. So tuloy po natin. Yan, ang pangit naman kung walang ganun. Diba? Sabi dito, idol ko si Banat Bay, pero pagdating sa West Philippine Sea, walang alam. Alam mo, ito lang masasabi ko. Kaya nga po tayo kumakausap ng eksperto. Kasi ang problema sa atin, sa Pilipinas, lahat tayo piling eksperto. Hindi talaga ho. Yan po yung mahirap sa Pilipinas Masyadong maraming magaling. 'Di ba? Kahit na hindi naman niya yun yung forte niya, hindi yun yung talagang trabaho niya, lahat alam niya. So, yung sinabi nga, yung ibang karamihan dyan, mema lang, yung may masabi lang, hilig lang pumuna, pero hindi naman talaga alam kung ano yung nangyayari. Kaya ako, aminado ko, in terms of foreign policy, approach sa ganyan, hindi ako magmamagaling. Hindi ako katulad ni Libayan. Yung nagmamagaling? Hindi.
Kaya nga po, kinakausap ko mga katulad ni Sas. Bakit to? Itong ano na to, tao na ito talagang nag-aral. Meron no talagang diploma at hindi lang ho yan kwento-kwento. Nagtuturo pa ho yan ng international law. Talagang masasabi mong hindi basta-basta sa chismis nakikinig. Ika nga. Siya ho ay pinag-aaralan niya. Kaya kailangan nating, kaya ko nga ini-interview, di ba? Tayo, bumabase lang tayo kung ano yung sinasabi ng eksperto. Ang problema kasi sa atin, gusto natin magmagaling. Kaya nga to the point, yung iba sa atin nagsasabi, wala ka namang alam, Banat Bay. So, no, para mo na sinabing, ikaw may alam, ako wala. Kaya nga natin ini-interview yung tao para nga magkaalam tayo Tama, mali. Diba, yun ang problema sa atin Wala kang alam dyan sa China, binobomban tayo, kawawa na tayo. So, ikaw may alam. Nag-aral ba kayo ng international law, foreign policy, mga ganon? Ang bira Sas, puro China yan. Hindi po ako pro-China. Mag-a-apply nga ako ng US Embassy ng May interview nga ako Bakit ako pro-China Alam mo, minsan kasi sa atin, porket babalik daw si Sas, antay nyo. Ang problema kasi sa atin, basta lang tayo makahirit. Na hindi pro-China ka. Hindi ko kami pro-China. Ina-analyze ho natin yung mga totoong nangyari noong mga nakaraan. Ang problema kasi sa atin, nagpapasulsul tayo Ang hilig natin yung mga Pilipino, nagpapasulsul sa mga tabi-tabi dyan, yung mga naghihirit-hirit dyan. Wait lang, ayan na. Oh. Totoo naman, di ba? Mabilis tayo mabuyo. Alam mo yung pag may nagmeron lang na, kaya mo yan. Sige, palagan mo, kaya mo yan. Nasa likod mo kami. Sige. Yung sulsul ba, yung sinasabi ni Banat Bay, usually yan talaga yung gustong-gusto ng Pilipino, yung sinusulsul. Kasi bakit? Meron siya ituturo sa likod. Sabi kasi ni sabi ni ganito 'Di ba, hindi niya muna inaalam kung ano yung totoong nangyari. Kaya minsan nagkakamali ng desisyon. Ayan na. Ayan na. Pasok! Mga suke! Ayan tayo. Ito na, pumapasok na. Ayan, American Colony Traitor. Ipapahamak mo talaga ako sa mga ginagawa mong yan. Okay, I'm back. Ayan. Hindi kasi may mga humihirit dito na pro-China ka kasi daw. Wala naman akong pakialam. Ano nga ako, American Colony Traitor? Okay lang naman, tawagin niyo ako ng pro-China or whatever. Hindi naman yun ang magdedetermine kung ano magiging future ng Pilipinas, no? Ang magiging future ng Pilipinas dito is kung I don't know kung magiging refugee ba tayo in the future, pero hindi ko alam kung saan tayo pupunta, kung refugee tayo, no, or hindi. Yun naman it doesn't really matter, if what matters is what is actually going to happen to the country if it escalated. It doesn't really matter if you believe me or not, but you have to imagine the future of the country. Ngayon, kung sa tingin mo, yung foreign policy ni Bongbong will lead the country to the promised land, wala namang pumipigil. You can't. Pero yung sinasabi ng iba na, hindi naman ibig sabihin na pumalag tayo, gera na ang gusto natin. Di ba? Sabi ko nga, di ba, hindi ka papapasabugan ng kung ano mang dapat sumabog. Kasi nga, mahal mag-manufacture ng bomba. Sinasabi ko na nga, ganito ang pwedeng maging escalation. Papalag ka, papalagan China. Handa ka ba sa gagawin nila? Kaya parang katulad ko, sabi ko nga sa iyo, di ba, ito ang aking policy. Yung mga gusto ng confrontation sa China, ito ang pinakamainam na paraan. Okay? Pwedeng gawin ng China is iba ng ating mga saging sa mainland. So, I think that's around 3 billion US dollars na trade. I can't remember the exact thing, pero around that. Ngayon, pag ginawa yun ng China, ang gawin ninyo... Ito, kagad nakikita ko na argument nila. O sige, iba nila saging, at least may isda tayo.
Okay, kung makapangisda ka nga, paano sila alis? Hindi nga sila alis, 'di ba? Nandiyan lang kayo, stand off lang kayo eh. Katulad nung kay Pinoy. Kasi, So dito parang pinalabas ni Sas na nangyaring nagkaroon na ng standoff. So andun na yung mga barko ng China, andun din yung barko natin. Siguro pati barko ng Amerika kung sakasakaling mag-reinforce sila. Ngayon, ang gagawin ng China, ibaban nila yung mga product na ini-export natin sa kanila. So ano yung pwede natin gawin? 'Di ba? Parang ang nangyayari kung parang ganito, literal na kapag sumuntok ka ng kanan, babawi rin na suntok yung kabila. Diba? Pag sumipa ka, sisipa rin sila. So, gano'n yung nangyayari. Parang, kung ano yung ibinigay mo, yun din ang ibibigay nila sa'yo. So, parang parang handa ba tayo kung ano yung gagawin ng China? Meron ba tayong pambawi sa kanila? So, ito, paliliwanag pa rito. may mga nakakita, ewan ko kung napanood mo sa video, talagang ginigit-git yung mga fishersman natin, yung mga mangingisda natin. Hindi pa ba tayo papalag ng... Kasi yun yung mga reaction ng mga makikita ng isip. Kailangan lumaban na kaagad tayo kasi... Gusto nga nilang lumaban para sa isda, lumaban sila. Wala namang alam mo, Byron, ito lang yan eh. Kung gusto mong ipadala yung anak mo, yung binata mong anak para magpaka-dead sa isda, you can always do that. That is always an option. Okay? But ako, meron akong sinasabi bilang American colony traitor na I think there is a better way other than dying for fish. Ayun lang naman kung may gustong makinig. Pero if they think that fish is worth dying for, they can always do that, Myron, ha? Wala bang ibang pwedeng pangisdaan tayo? Ba't kailangan tayo Ako, ewan ko, meron bang East Philippine Sea? Hindi, pwede naman tayo mangisda, di ba, sa iba? Ba't kailangan magsiksikan doon? Actually, maganda yung tanong ni Banet Bay dito, minsan, bigla rin ako napatanong. Doon lang ba pwede mangisda sa area na yon? Wala na bang ibang lugar na pwedeng mapangisdaan? Well, siguro, ano lang to siguro dahil lang siguro sa teritoryo na medyo siyempre malapit na sa mainland ng Pilipinas, 'di ba, yung kalupaan. So ina-avoid lang natin na itong China makalapit pa sa bansa natin na nakakapasok na yung kailang mga barko ng hindi na kailangan magpaalam. Kaya ito siguro yung sinasabi rito ni Sas na tinatanong ni Van Dwymin na wala na ba ibang area sa Pilipinas na pwede pa mapangisdaan. So, medyo napatanong din ako doon. Well, actually, nangingisda na talaga tayo sa iba. Matagal na. So, kung hindi alam ng mga tao, tayo ay nangingisda na sa katubigan ng Papua New Guinea. Ngayon, yung Papua New Guinea, kasi nga, itong Papua New Guinea, mayaman yung palisdaan nila sa, I think it's blue marlin tuna or tuna, basta bluefin tuna or something like that. Basta, karamihan ng tuna natin galing ng Papua New Guinea. So nandun sila. So, ang ginawa ng Papua New Guinea, and dami-dami nang nangingisda dito sa palaisdaan namin. So, ang ginawa nila, leche. Ang ginawa nila, nakipag-joint fishing agreement sila. So, ang agreement natin sa Papua New Guinea, Naputol ka na naman. So, parang ito, lumalabas lang dito. Meron pang ibang area talaga na nakakapanguha ng isda ang mga Pilipino. Talagang siguro lang, feeling ko lang, ine-exage lang ng todo talaga yung issue sa West Philippine Sea. Dapat mangisda pa rin naman tayo dun kasi traditional fishing ground naman talaga yon. So, sinasabi lang dito, kapag nangisda sila doon, mangisda rin kayo. Kailangan lang magkaroon lang talaga ng negosasyon between China, pati yung ibang bansang nag-claim doon, kasama na tayo, kung paano ba yung pangingisdang mangyayari doon. Kasi nga, parang labanan lang yan labanan ng kung sino mas maraming mangingisda doon, pwede ka talagang agawan.
So parang diskartihan na lang. So yun nga, negosasyon pa rin yung key dun sa issue dyan sa West Philippine Sea. So abangan pa natin itong mga susunod na issue dito sa interview ni Banat Bay. So maraming salamat po.